Magandang umaga po, Mr. Chair. Ako po si Romy Godoy Maglunsod. Parang galit ka kagad sa akin eh. Medyo po, may konti lang po. Okay, Meron sige, po go bang ahead. nagmalabis? Meron po bang ng abuso? Meron po. Lahat po sila. Wala pong malinis ang budhi sa mga yan. Meron bang nagpabaya? Meron bang nagsawalang bahala? Meron po. Ang lehislatura at ang ekutibo. Wala po dapat sanang magsisiyan eh. Pero lahat po nung numero na binanggit nila na 300 mahigit na mga rider ay mga totoong tao at totoong naghahanap buhay. Anong gusto po ba natin sa bansa natin? Bansang puro tamad o bansang nagsisigap maghanap buhay na marangal? Ang hiling po namin sa hanay sa motorcycle taxi community, tuluyan ng maligal ang napakatagal ng panukalang batas na ito na ipasa na noon Lakong Rog nila Congressman Acop noong 19 Congress. Sumampalataya na kami, makalipas ang 6 na buwan, lumipat ng Senado, mag-e-eleksyon, ipinasa sa ibang senador. Walang pumirma. Ngayon po, dumami ang bilang. Meron pong 15 milyong Pilipino na nakatira po sa Metro Manila. Ang pwede pong serbisyo ng mga transportasyon ng pampubliko at ng kagaya naming MC Taxi ay sobra-sobra pa para pagtalunan ang bilang ng mga hanap buhay na to. Kung meron sanang mass transportation, kung merong subway, hindi sana kami rito naghahanap buhay. Dapat sana ang trabaho namin naka-blue collar kami. Pero hindi po. Naglilingkod kami para sa kapakanan ng pangkaraniwang manggagawa. Kaya namin gustong maligal ang hanap buhay na ito dahil ito ay papakinabangan naming mga rider, ng mga pasahero para ligtas sila, ng mga kumpanya, ng gobyerno para magbayad ng buwis. Ang tagal na pong hindi binubuwisan ng sektor na to. Dumami na sila sa kakaaral natin ang kakaaral ng kakaaral. Hindi ba tayo nahihiya? Aral tayo ng aral pero di tayo natututo. Ang sabi ko po kay Senador Rapi Tulfo, masteral na po ako. Ngayon po, papasok na ako ng PhD ng motorcycle taxi pilot study. Ang masakit lang po, ang gusto pa ng iba, patayin yung hanay namin sa pamamagitan ng pagbabawas ng numero. Nakalimutan po natin, kahit si Secretary Rex alam, lahat ng mga nangihingi ng ayuda, mga totoong tao po yun, totoong rider na humingi ng benepisyo. Pasensya na po at maraming salamat po. Thank you very much. Kagaya ng sinabi namin, kami dito sa committee, we will make sure to pass that. But pagdating sa Senate, wala na po kaming control doon. Okay? Next is Salvador ng National Rider Coalition. Ang liit na sulat, hindi ko maintindihan. Nandito ba? Okay. Sir, anong last name nyo? Pasensya, hindi ko maintindihan. Mayigba po, Mayigba. Chairman po ako ng Salvador Mayigba po, chairman po ako ng National Riders Coalition. Narito po ako upang maiparating ang hinaing ng aking mga kasama na mula sa iba't ibang platform gamit ang motorsiklo, no? Ang unang-una po, nais ko po sanang makiusap sa mga platform po na tuparin po nila yung mga binigay po nilang bawas porsyento para sa mga rider. Malaking bagay po sa amin yun. At kung may ibababa pa po sa panahon po ng mataas ang gasolina, maaari pong hilingin po namin na mas maibaba pa po sa 18%. Kung ano po yung makaya nila ibigay, yun po ang inihiling namin. Pangatlo po, no? Sa pagdami po ng rider, malaking epekto rin po sa amin yan na sa konting pasahero, nakikipag-agawan na po, lalong-lalo na po sa pagtapos ng rush hour, nagre-resulta po ito sa paghaba ng biyahe. Yun lang po. Thank you very much. Later, we will be discussing yung sinasabi nyo dun sa percentage. No? Of course, next one is Mr. Samuel David. Thank you. Thank you. With respect to my colleagues on the ground, I'll take you off the ground first and move up to the air. IATA, Samuel David, by the way, IATA is the International Air Transport Association. I'm going to use my less than 2 minutes to just make 3 points. No, aviation, as you know, is a very indispensable part of our society, and yet, as it is, we operate on very limited alternatives. I say that because you know that as an island nation, practically 98% of international travel goes by air.
very few alternatives to that. And similarly, also, airlines rely on jet fuel. Without jet fuel, planes simply don't fly. There is no alternative, at least viable at this time, to jet fuel. Which brings me to my first point: is the security of jet fuel supply. Very encouraging to hear from DOE that we have about close to 9 weeks of jet fuel supply as of April 17. That speaks very well also, in fact, because Europe announced that in their April announcement, their supply is maybe 6 weeks to go before they run out. And you know, refineries in the Middle East are impacted. We need security of fuel supply. It's as important as the price of fuel, jet fuel itself. Manila Airport and Cebu Airport are supplied by only two fuel suppliers. That's not typical in Asia Pacific, where an average airport the size of Manila and bigger, in fact even smaller also, have at least 3 suppliers of jet fuel. We need that assurance of security, not just because of this crisis, but even beyond. No? Even prior to that, there are ways that we know that Department of Finance and Bureau of Customs are working to incentivize more fuel suppliers. It has to do with taxes. As you know, jet fuel sold to international flights are exempt from all forms of taxes. That's by international convention. The Philippines subscribes to that also. Second is with CAP. We commend the CAP for voluntarily and early, early enough, announcing measures for passengers through lowered passenger service charges, and to airlines also through discounts on certain airport fees. That was mentioned by the Director General, and that is worth that's very deserving of credit. That's for the airports they operate. We also look forward to airports that they don't operate. The authorities looking after Manila Airport, Cebu Airport, and Clark Airport, those are outside of CAAP's area of operation. So we look forward to hearing from them as far as what relief measures might also be offered to them. And finally, to your point, Chairman, is IATA and the industry support your drive to pass the National Transport Safety Board for the Philippines. Thank you. Thank you very much. From Zoom, si Digital Pinoy, Mr. Gustilo. Nandiyan ba? Nandiyan pa siya? Zoom? Good afternoon, Mr. Chair. Yes, good afternoon. Yes, Mr. Chair, maraming salamat po sa pag-iimbita po. Pasensya na po at hindi po ako naka-attend physically. Pero gusto ko lang pong ipunto yung ilang mga issue po patungkol po dun sa ating motorcycle taxi. Mr. Chair, ito po kasing issue sa motorcycle taxi. This is not a one-off violation, kundi isa po siyang continuous pattern ng non-compliance ng ilang mga kumpanya na nagpo-put doon sa public safety at risk, no. So since 2024 po, actually since 2022 po, binibitbit po namin itong issue na to, and noong 2024 nag-file pa nga po kami ng reklamo sa LTFRB po, no. Matapos po yung isang kumpanya, yung Move It, ay nag-onboard po ng lagpas sa kanila hong allocation. Pero ang nakakalungkot po, wala hong enforcement na nangyari. Yung outcome po nung kaso, nanalo po kami sa una, pero ni-reverse po ito nung nagkaroon ng appeal. Ito po ay nangyari nung panahon po ni Chairman Teofilo Buadis. At ang nakakalungkot po, dahil walang enforcement na nangyari, para po bang naging go signal ito na pwede hong lumabag basta makalusot? At yun po yung naging sistema nila. And yung mga numero po ng DSWD ang magpapakita ng mga paglabag na ito. Because of that inaction, that problem escalated, and in 2026, ngayon nga po, pinapakita po nito na umaabot pa nga ho sa 250,000 yung riders ho ng Move It. Yung ibang mga kumpanya ho, nagsasabi ho na meron din ho silang mga lagpas doon sa kanilang alokasyon. Ano hong ibig sabihin nito? Kapag ho yung mga violation ay tinotolerate natin, yung non-compliance nagiging bahagi na po ng business model, Mr. Chair. Kaya panawagan po sana namin this time, hindi po ito palusutin ng Kongreso at syempre ng regulatory agency po, which is yung LTFRB. So meron po sana kaming pakiusap, una po sana, ma-state for the record, ilan na po ba talaga
ang riders ng mga kumpanya na ito at ilan lamang yung allocation na ibinigay sa kanila. Kasunod po nito, nananawagan po kami sa LTFRB na sana naman po sa kasalukuyang pamumuno ni ASEC Vigor Mendoza maging decisive po tayo sa pag-iimbestiga at pagpapanagot po sa mga kumpanyang lumabag. Nang sa ganun po, magkaroon naman po ng patas na kompetisyon at matiyak po yung kaligtasan ng ating mga kababayan. Again, kailangan po na maging compliant po sa batas yun hong mga kumpanya. Nang sa ganun, hindi naman ho binabaliwala yun hong regulatory authorities na at yung mismong gobyerno na nagpapatupad po ng batas. Yun lamang po. Maraming salamat, Mr. Gustilo. Next, si Mr. George Rieka by Zoom. Go ahead. Mr. Rieka, nandiyan ba? Nandito po. Okay. Maraming salamat po, Mr. Chair. Pasensya na po na hindi rin po ako maka-join po sa inyo in person. Naka-Zoom po ako ngayon. Yun lang po sa akin po. For me, nagpapasalamat po ako sa DSWD para sa pagbigay po ng ayuda. Umpisa lang po to at sa amin po, patuloy din po kaming nagbibigay ng sarili po naming insentibo para sa aming mga bikers. Ang panawagan ko lang po ay sana po maisaayos po natin itong mga operational issues na nakikita po natin. Sana pang samantalahin na rin po natin itong pagkakataon na since meron na po tayong department order, na isaayos na rin po natin yung mga sistema na pwede po natin mailagay sa batas. Kasi ito po talaga yung napaka-importante na ngayon po nararamdaman na po natin kahit wala pa pong batas, itong mga operational issues na to lumalabas na po at hindi lang po naapektuhan yung sarili po naming hanay, hindi po naapektuhan sa sarili naming industriya, na ngayon po pati na po yung mga ibang hanay, ibang industriya sa amidst this crisis naapektuhan na rin po kasi nakakaagaw din po ng ayuda based on different sectors. Itong aming hanay dahil po sa mga issues na nakukuha po natin yun, nararanasan po natin ngayon. So yun lang po sa akin, sana po pagsamantalahan po natin itong pagkakataon na lahat po ito ay ma-iron out po natin para itong mga sistema, mga provisions, mailagay po natin sa batas. Para po pag napasa po natin yung batas, talagang solid na po. At ito po yung kakaisa-isahang opportunity na may batas po tayo na nanggaling po sa real world experience. Kaya lumang po, maraming salamat po sa inyong suporta, Chairman, dun sa ating pagpapasama ng batas at lalong-lalo na po si One Rider Party List na si Kong Rog para po talaga sa paggabay sa atin dito sa issues na to. And of course, DSWD and LTFRB, thank you very much po for all the work that you've done para mabigyan po, mapunuan po ng kahit kahonting benepisyo ang ating mga hanay sa motorcycle taxi. Maraming salamat po. Thank you very much. Last na magsasalita si Miss Melissa Redulia. Miss Melissa. Magandang tanghali po, Chairman, and sa lahat po ng nandito ngayon. No? Maraming salamat po sa pagkakataon na to na binigay sa amin para mapakinggan ninyo. Pero sa lahat po ng nasabi ng aking mga kasamahan dito sa jeepney sector, sa MC Taxi at sa TNVS, no? Dalawa lang po ang gusto kong iparating sa lahat ng nandito ngayon. Una, yung lahat po ng nasabing gusto sanang ayusin at amyendahan, TNVS bill lang po ang kailangan natin ditong maipasa. Since 2018, ako po ay nakikisama na at nakikisali sa mga usapan tungkol dito, pero nagpapalit-palit lang po ng mga politiko, wala pong natatapos. So hopefully this time po, maayos na talaga yan. Sa bisa ng inyo rin pong mga pangako na aayusin po ngayon yan. So umaasa po kami dyan. Pangalawa, yaman din lamang nandito rin po ang ating mga kaibigan from LTFRB, Chairman Vigor, na naging napakahusay sa kanyang trabaho po, no, during this time of crisis. Gusto lang din po sana naming kamustahin yung aming fair hike petition na 3 taon po naming inantay, pero wala pong 24 oras binawi po sa amin. So ano po ba ang kahihinatnan talaga nito kung ito po ba ay aming makakamit pa o kakailanganin na naman po ba naming mag-file ng panibagong petition? 3 years po yung inintay namin. 3 years, wala pa pong ganitong krisis. So, nararapat lang sana nitong krisis na ito na ibigay, pero hindi po namin nakuha.
So sana po, maasa kami na magkaroon pa rin ng linaw, TNVS bill at saka po yung fare increase na aming hinihingi. Maraming salamat po. Thank you very much. I'd like to acknowledge Congressman Tonchi Tino. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, una, ang isang malinaw dito ay hindi na tayo maaring bumalik sa dating gawi. No? Sa panahon ng oil deregulation, kailangang wakasan na ang maliligayang araw ng mga oil companies na pangunahing nakikinabang dito. Ngayon, para mas mahimay po natin yan, yung DOE po, sabi nyo, sa panahon ng EO 110 ay dahil may emergency powers ay nagdidikta na kayo ng presyo ng o ng rate ng increase or decrease. Tama po ba? At kung ganun, ano pong basis ng pagtakda nyo ng presyo? Tama ho, ang dinictate ho ngayon, dahil nanggaling ho tayo sa oil Yung pang salita na ginamit nyo, dictate talaga. Okay. well, Yes, okay. oh. Good. wala, Sige po. walang ibang term talaga, sir. Mr. Chair, dahil nanggaling tayo sa oil deregulation, and there is a range of pump price sa ground. Hindi ho parang lahat ng gasolinahan 90 pesos ang presyo. Wala hong ganun. So it's a range. So ang kinontrol ho ng secretary is i-maintain yung range but i-dictate yung movement weekly. So yun ho ang pag-clarify doon na what was controlled was the movement Okay, weekly. understood. Pero paano nyo po na-determine yung dictated price? Dahil nga ang pinanggalingan is the so-called price, the cost price recovery method. So yung week on week, kinukuha ho natin yung landed cost, kasama na ho yan yung value added tax which is changing, and the component of biofuel. Okay. Ang naging rason ni Secretary is dalawang component lang yan, price cost ng product and the biofuel which is also part of the product cost, and no other changes will be allowed for the oil companies. Okay. At ano pong tawag nyo kapag hindi sumunod? Lumagpas sa increase or mas maliit yung decrease? Anong tawag nyo ron? Well, pag yan ho ay kasi doon sa directive na in-implement ni Secretary based sa EO 110, not based on the oil direct, meron hong penalty doon for suspension ng permit and closure. Mhm. So yun ho ang Dahil basically nag-overcharge sila. because hindi sumunod. So, dahil hindi sumunod. Yeah. Ang pinupunto ko lang po dito, challenge ko po yung sinasabi nyo kanina na under normal circumstances sa oil deregulation law, wala pong konsepto ng profiteering. No? Ang point ngayon, the fact na nakakapagdikta kayo, ibig sabihin, meron kayong pinagbabatayan ng reasonable na rate of increase or decrease. Hindi po ba? Well, ang pinaka-basis ho namin to be accurate is yung price benchmark, Okay. which is the MAPS. So, and the premiums na sinusunod natin dun sa global plots. So, Ang punto ko lang, nandyan na rin naman yan doon kahit pa wala pang krisis. Ang punto ko lang po, kung kaya nyo gawin yan ngayon, sa panahon ng emergency, kaya rin nyo po gawin yan kahit nung nakaraan. Mr. Chair, kaya namin gawing i-compute, pero hindi namin kayang i-impose. Okay, Yun ang sige. So kulang. yun lang ang kaibahan. No? Under ordinary circumstances, pwede pa rin kayo maglabas ng sa tingin nyo ay justified and reasonable na presyo kahit hindi nyo kayang i-compel katulad ngayon. Tama? Mr. Chair, doon sa Tama, ground, di ba? well, kaya namin mag-compute. Kaya, pero hindi nyo ginawa Hindi, in the past. dahil it makes no difference. Kahit Ay, gawin hindi, namin, kung nung nakaraan wala pang krisis, sinasabi nyo, ganito lang ang dapat na increase. Pero nagtaas ng mas malaki ang mga oil company,
di may epekto pa rin yun. Alam ng publiko na Mr. Chair, tumutubo ang mga Mr. kumpanya. Chair, if we remember the last Congress, kahit nga yung computation sa website pinatanggal nga ho ng Committee on Energy dahil nga I'm not sure pero there's one congresswoman who actually pointed out na you should not be giving signals in violation of the Philippine Competition Act mismo. So talagang but we are always saying kasi for the benefit of the motorist na lang ho. Pag may interview ho, ginagamit namin ng estimate. Ginagawa namin ng computation but at most it will be an estimate. Kasi hindi naman yun ho susundin at that time. O sige, dahil pala sa isang congresswoman ay hininto nyo yun. Poprotektahan sana ang publiko. Ngayon, kanina rin sinabi nyo, marami pong nakarinig nito, na actually yung floating supply pala ang pinanggalingan na nasa Asia. And according to yung data, nasa up to 43 million barrels ang floating supply bago pumutok ang krisis, no? At ang dapat po malaman ng publiko ay isa talagang business tactic ng oil industry yung pag-maintain ng floating supply. Bibili sila ng mura, they will just store it wherever, kahit sa mga oil tankers, para ibenta ng mas mahal kapag tumaas ang presyo. Talagang business tactic po nila yun. No? Kaya nga po, again, yan ang problema natin sa oil deregulation. Pinahintulutan natin na kumita sila through such speculative tactics. No? Kaya dapat nga po, Mr. Chair, again, wakasan na natin yung pagpapahintulot sa oil industry nung kanilang replacement cost na business model dahil bumibiktima po ito sa mamamayan at sa publiko, sa consumer in general. Mr. Chair, kanina na ulit-ulit ho yan, we would like to clarify. Ang totoo ho, 70% of our oil supply nanggagaling directly sa importation. That's what I'm saying Yes. when may Asia Pacific region ho tayo. But the supplier like China, South Korea, nagsusubscribe po yan sa fair market on a weekly basis. Hindi ho yan lumalayo dun sa Mean of Platts, Singapore. I don't know if that could be termed as likened into a profiteering, but that's the business of the oil. At hindi ho natin kontrolado kung ganun ang presyo ni China, ganun ho ang presyo ni South Korea. What I'm saying is, andyan ho yung fuel na yan kasi sila ho ang refining countries. Now, in terms of Petron, talagang affected ho because 97% dati of supply of crude oil ni Petron galing sa Persian Gulf. Now, where did Petron transition? Kumuha siya outside of Persian Gulf. Kumuha kay Russia ng crude oil. And then ngayon, because of the supply ni Russian, it extended the supply of Petron to end of June. Ngayon, after that, July, hindi ho natin mapredict kung saan kukuha. But definitely, kung nandyan ang problem sa Strait of Hormuz, hindi ho kukuha si Petron doon. But it doesn't mean na yung Russia hindi sumusunod sa price index. Hindi ibig sabihin na wala na tayong Persian Gulf, hindi ka affected ng price. Kasi most of the trading is price index plus premiums. Yan ho ang nangyayari sa trading. Hindi ko alam, but that is the international trade practice. Because Russian and Iranian oil is sanctioned, actually mas mababa ang benta nila sa kanilang oil, no? But anyway, nag-engage po because of the current crisis, nag-engage po kayo sa direct procurement, yung PNOC na po. At dahil dito, correct me if I'm wrong, dahil dito ay kaya nyo po ngayong ibenta at a lower price ang fuel, diesel na ito. Tama po ba? Kaya meron po tayong 10 pesos discount sa selected retail outlets or gas stations. Tama po ba? Mr. Chair, the 10 peso discount has to be clarified. Yan ho yung
subsidy program na kasama ho natin ang LTFRB. From their funded ho yan ng GAA. So funded ito. Oo, Okay. yung kay So ano pong nangyari sa mga directly procured na diesel, no? Na paano po 'yan nakarating sa merkado at paano napasa ng gobyerno ng PNOC yung savings dahil kayo ang direktang nag-procure? Well, Mr. Chair, ito ho, ang intention ho ni Secretary dito is a reserve volume. Ngayon, may plan ho na yan now that we've completed the 1.1 billion barrels of diesel and the 21,000 soon to arrive on middle of May na LPG. Yan ho ang didesisyonan ngayon with the vis-a-vis the consistency of supply. Kasi ngayon, meron hong consistency na lumalabas. Pero, meron ho kasing ongoing peace negotiation. Pagka nagka-problema ho yan, of course, the government will really go back to the idea that this is a reserve. So, but if everything goes well, may comfort na ho ang DOE na i-release ho ito. And doon ho, magandang mapag-usapan, Mr. Chair, yung saan ho targeted yung beneficiary with the price na hindi naman ho makukuha, no? Pero yun ho ang magiging konsiderasyon in the coming weeks. So yung binili po ng gobyerno na diesel, hindi pa nakareserba pa po 'yan, ganun po ba? Yes, Mr. Chair. At pag binenta nyo po 'yan sa oil companies, papatungan lang nila 'yan, di ba? Mr. Chair, I think the initial discussion on that is kung sino man ang bumiling oil company must follow the price of the DOE vis-a-vis PNOC. So malinaw 'yon, maididikta nyo ang presyo at magiging mas mababa. Hindi pwedeng patungan ng oil companies. Well, may patong Tama ho yung admin cost. Sige, reasonable admin cost. Yes. Okay. So, yun na po, parang ang napapakita, ang natututunan po natin ngayon, una, kaya naman pala mag-regulate ng presyo, no? At least ma-regulate yung profit ng oil companies dahil nakita natin yun, kaya yan ng DOE. Pangalawa, mas mura kung ang gobyerno mismo through PNOC ang mag-import at magbenta nito para pong NFA. Kayang mag-import ng mas mura ng NFA tapos kaya rin niyang ibenta ng mas mura. So, Mr. Chair, I think malinaw na dapat ganito ang direksyon ng pag-review natin sa batas, no? Talagang kaya naman pala no na may papel, malaking papel ang gobyerno sa procurement hanggang sa pag-control ng presyo at pagbenta nito sa consumer. No, kaya kailangan balikan na po talaga natin ang oil deregulation law. As to nagbigay po kayo ng figures on reserves, but mainly you focused on diesel and LPG. Hindi nyo po nabanggit yung remaining reserves for gasoline, kerosene, and jet fuel. Lalo na po yung jet fuel, ang intindi ko, ito yung pinaka limited ngayon ng supply. Ano lang po yung datos nyo doon?